So, eto na nga mga sangkay, regarding po ito kay Rene at kay Divine Adely, alam nyo ngayon kasi, yung mga dating player ng Ateneo, mga sangkay, pinatawag na nga po, isa-isa na pong pinapatawag ng PNP CIDG. No? Nako, mga sangkay, kasi alam nyo, bakit sila pinapatawag? Kasi ang dami pong mga statement sa mga podcast na nagkalat na matagal na nga pong ginagawa mga sangkay ang ganung klaseng training doon po sa Aurora. No, matagal na po mga sangkay na ginagawa. At ngayon, napag-alaman na may mga dati din pong player na muntikan na pong sumakabilang buhay. Muntikang mangyari ang nangyari kay Rene at Divine Adely. Based sa kanilang mga kwento sa mga podcast. Ngayon, pinatawag na po sila mga sangkay. At ito pa, may sinibak daw po, no, na isang direktor ng PNP, mga sangkay, doon po sa Aurora. Dahil nga po sa mga mali-mali pong statement, no, tungkol kay Rene. Kasi lumalalim po yung investigasyon ngayon eh. Pag-usapan po natin ito. Anyway, bago tayo mag-umpisa, shoutout po muna sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. From 2017 up to now, nandito po kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. I love you guys. At ayun, sa mga hindi po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? So, mga sangkay, ito na nga po. Former Ateneo de Manila University basketball players, pinapatawag na daw po, mga sangkay, ayan po, pinatatawag na daw po, isa-isa na pong tinatawag ng PNP CIDG. At nakaraang araw, mga sangkay, itong Dave Ildefonso, pumunta nga pong CIDG para magbigay ng kanyang pahayag. Dahil nga po sa investigasyon sa nangyari kay Rene Butterbonia at Divine Adely. Sabi dito, several lawyers representing Ateneo have also arrived. The CIDG previously said, apart from the players and coaches present at the Aurora activity, it was also summoning former Ateneo players to investigate claims of questionable practices during their training. Ayan, mga sangkay. Kasi dami pong nagkalat na podcast. Di ba, nung nangyari nga po yung kay Rene, siguro first day or second day, pumutok na po yun. Yung mga dating podcast, no? Yung mga dati pa, mga sangkay na mga video nila, na kung saan sinabi doon na may muntikan na nga pong lumubog din po sa tubig, may muntikan na pong mangyari ang nangyari kay Rene, no? Na mga katropa din po nila mga sangkay. Yung iba nga po, nasa PBA player na eh. Di ba? Pero nagsasalita po sila na kung ano ang nangyari kay Rene, muntikan din daw pong mangyari sa kanya. So I think kasama din po siya sa ipapatawag o pinapatawag ng PNP CIDG. Kasi malalimang investigasyon to. Ito nga yung nakakapagtaka dyan eh. Itong nakakapagtaka dyan. May narinig ba kayo na mga kamag-anak, na mga players na nagsalita against Ateneo? Sige nga. May nakita ba kayo? May narinig ba kayo sa mga balita? Na may mga anak nitong mga rich kid, players ng Ateneo na nagsalita against the Ateneo basketball team o maging po sa pamunuan nila, mga sangkay. Hindi po ba wala? Ni isa wala pong nag-stand doon na kinukundi na ang nangyari, wala. Ni makiramay, wala. Diba? May nakita po tayo, yung dumalaw po doon kay Rene, nung nandun pa sa Metro Manila. Pero yung makiramay, yung pumunta doon, mga sangkay, sa last funeral, wala, mga sangkay. Nakapagtataka, di ba? Itong mga rich kid, ang mga players ng Ateneo, tahimik. Bakit sila tahimik? Bakit kayo tahimik? Ni pagkukundi na, ni pakikiramay man lang hindi po nila magawa. Why? Ito mismo yung buong Ateneo, mga sangkay, dito sa Metro Manila, hindi man lamang po umattend sa huling funeral. Bakit ganun? Diba? Ang bihira, mga sangkay. So ngayon,
nagque-question po sila. Wag na kayo magtaka kung bakit kayo natatanong. Kasi nga, hindi kayo pumupunta eh. Wala kayong wala man lang kayong, kumbaga, puso para sa mga player na dapat kasamahan nila yun, kakampin nila yun. Dapat kayo nagsasalita din. 'Di ba? Pero wala mga sangkay Ano sila tahimik lang Parang dun tuloy napapatanong tayo kung anong meron. Ngayon, mga sangkay, ito pa. Isa pong open letter said, no, nananawagan po yung mga Ateneo. Ito mayroon pong 3,000 na signatures ng Ateneo de Manila University students. Alumni and faculty is calling on the school's administration to fire its marketing and communication head, Matek Villanueva. So, nagkakaroon po ngayon mga sangkay ng medyo gulo na sa loob dahil nga po sa nangyari, no? Marami na po ang nagiging questionable ngayon sa loob, especially yung mga namumuno sa kanila kasi nga po dahil dito, actually, dapat nung una pa lang mga sangkay nagsalita na po sila 'di ba? Dapat nung una pa lang humingi na po sila ng tawad. Kaso nga lang inuna pa po nila yung legal team nila, inuna pa yung mga abogado, inuna pa yung papirma-pirma o kung ano pa man noon mga sangkay. So wala. Ang nangyari ngayon, kinukuyog po sila, no? At ngayon, mga sangkay, eto ang nangyari. Ayon po kasi sa report, direktor ng Aurora, ayan po, no? Ayon po sa mga sangkay, sa breaking news. Direktor ng Aurora, PPO, tanggal na sa pwesto, ayon po sa PNP chief. Sinibak na sa pwesto ang provincial director ng Aurora Police na si Percival Pineda batay sa kumpirmasyon ni PNP chief Nartates Jr. Ayan. Kasi dami pong sablay, mga sangkay. 'Di ba? Sabi nung una wala naman daw pong foul play. Yun yung palabas nila Ang ganda po ng statement. Halos pare-parehas mga sangkay Wala daw pong foul play, talagang lang, ito yung nakakuha namin. Ay, naku po. Ngayon, na-discover mga sangkay na mukhang meron. Kasi nga po, ito, hindi to sisibakin kung tama yung mga statement niya, di ba? Ito ay matapos sa mga pahayag ng opisyal kaugnay Kayla Rene. Ito binabasa lang po natin. Ang dahilan ng kanyang pagkakasibak ay dahil po sa kanyang mga pahayag. So ngayon, nagkakaroon po ng malalimang investigasyon dyan. At ang good thing, ako gusto kong nakikita to na development. Kasi nga po, mayroon daw pong 10 to 15, mahigit, pwedeng lumagpas pa ng 15, na makakasuhan, haharap po sa mabigat na kaso. So maganda to mga sangkay. Kasama po dyan yung mga players na pwedeng may kinalaman at itong coaching staff. Kasi matindi. Iniisa-isa po sila na imbestigahan. Hindi po yan yung mga investigador, hindi po yan mabibilog yung kanilang mga utak. Marurunong po yan magtanong, no? At ito pa, may isa pong player dyan, mga sangkay, itong si Ildefonso. Dating player, mga sangkay ng Ateneo, ang nagsalita. Sabi niya, matagal na daw pong ginagawa nga itong mga training na ito ng Ateneo, mga sangkay. Naniniwala siya na wala naman daw pong foul play na nangyari. Pero, mga sangkay, ang tingin niya, malaki ang pagkukulang ng Ateneo. Bakit? Simple lang, guys. Sa training na yun, bakit walang lifeguard? 'Di ba? Bakit walang mga bantay doon? Nagtitraining kayo sa maalon na lugar, beach po yun. Tapos wala man lang kayong lifeguard, wala man lang kayong security. Ano kayo? Superman? Spiderman? Batman? Na hindi nyo kailangan nun? Anak ng tokwa. So ngayon, isa yan sa opinion niya, mga sangkay. Kasi sa panahon din po nila, muntikan din pong may kainin mga sangkay doon sa karagatan, no? Buti nga daw po nakaligtas. No? Well, ano po ang inyong opinion?
Tungkol po dito mga sangkay, ako gusto talaga na po natin no, na magkaroon ng justice para po kay Rene at kay Divine Adely. As in, hindi po pwede itong ganito lang, makakalimutan na lang po ng lahat. Hindi po pwede ito mga sangkay. Alright? So anong inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.